Magandang araw sa inyo mga banateros at ito na nga pag-usapan na natin ang mga mainit na issues sa ating lipunan. Palakpakan tayo. Alam nyo mga kababayan ha, mainit ang mga issue ngayon dahil talaga nga naman ha, paldong-paldo. Paldong-paldo si Sanjo. Sanjo ba Sandro? Sandro. Namimix ko na ikaw eh. Buti na lang at least yung pangalan mo mas pogi kesa sa'yo. Mambirang buhay ere, oo. Anyway, eto na nga pag-usapan na po natin ng mga issue po ng ating lipunan dahil ngayong araw nga na ito may lumabas na namang video si Zaldico at ang lupit ho. This time po ay hindi lang po siya nagsabing sinabihan siya na sabi daw ni Marcos, hindi. This time, mismong nakausap niya si Marcos. Ay, grabe. Yung sinasabi nung iba dyan na hearsay. Yung hearsay nila na sinasabi nila, hearsay lang yan, hindi totoo yan kasi hindi naman niya nakausap. O malamang sa malamang si Romualdez lang yan at ginamit lang yung pangalan. Di ba? Yan yung depensa ni Lacson eh, ginamit ang pangalan. Hindi na pwede ngayon ganon. Lacson, hanap ka na ng ibang palusot mo. Maghanap ka na. Anong pwedeng palusot? Sige nga mga kababayan, turuan natin si Lacson kung ano bang pwedeng palusot niyan. Ha? Turuan natin si Lacson. Ano kayang magandang palusot para mailusot niya si Marcos? Kasi ano niya yan, trabaho niya yan eh. Kaya kailangan na maturuan ho siya kung anong pwede niya sabihin sa publiko. Alam mo naman yan. Oh, di ba? Hindi kasi ngayon talagang diretsuhang sinabi ni Zaldico na si Marcos ang kausap niya at nagalit pa, may mga ganyang eksena. Ang lupit. At ang matindi pa nito mga kababayan ha, ang matindi pa nito, sangkot pa yung anak yun. Paldong-paldo si Sandro. Gago! Sandro, sabi ko nga doon sa video kong isa, since marami ka naman pera, di umano, allegedly. Hindi, marami naman talaga siyang pera nun pa eh. Yung pamilya nila, isipin mo, from lolo, sa tatay, o siya pa, o di ba, paldong-paldo talaga. Gago! Yan ang tinatawag na tatak Marcos. Di ba? Alam mo, di ba, alam naman natin, pag sinabi mong tatak Duterte yan, nako, ang ganda niyan, di ba? Proud na proud ka eh. Pag sinabing tatak Duterte, naalala ko. Naalala ko ito. Nung unang taon ni Pangulong Duterte, di ba? Sinabi niya doon sa airport, stop it. Di ba? Yung bukasan ng bagahe, yung mga nawawalan, tsaka yung laglag bala. Sabi niya, stop it. Alam mo, maraming kababayan natin ang nagdikit ng sticker sa kanilang mga bagahe. Sticker ng muka ni Pangulong Duterte. Para matakot yung mga di ba? Totoo! Yan ang tinatawag na tatak Duterte, may disiplina. Kaya nga ang campaign nun, disiplina Duterte. Ganun eh. Eh ngayon, anong tatak Marcos? Ano ang tatak Marcos ngayon, ha? Oh, di ba ibig sabihin nun? Ikaw ay isang negosyante. Gago! Hindi, alam mo, yun na lang eh. Eto, tanong ko na lang sa mga kakampuet at saka sa mga komunistang NPA ng terorista. Tanong ko sa inyo, di ba? Noon, anong imahe pagka ikaw ay opisyal, di ba? Ang pinakamasamang imahe na lang na actually gusto pa nung iba. Masama na pero gusto pa nung iba. Eh yung pagiging matapang at palaban ni Pangulong Duterte against sa mga kalaban sa droga, yung mga pusher, drug lord, di ba? Although ayaw na mga kakampuit yan at saka ng mga terorista, pero marami sa mga Pilipino gustong-gusto yan eh. Yung tingin ng mga kakampuit at saka ng mga teroristang makakaliwa, akala nila yan po ay negative. Pero in reality, hindi as a matter of fact, kaya nga binoto si Pangulong Duterte because of that eh. Tama mali, di ba? Kaya binoto si Pangulong Duterte. Dahil dyan yung mga bitaw niya na huling Pasko mo na to. Tayo na ginaya pa siya ni Marcos.
Di bagay eh. Di bagay, Marcos. Di bagay, di bagay. Yung style mo, pang ano lang. Alam mo na, pang ano lang. Pang jamming lang. Hindi ka bagay mag-ganon-ganon. Oh. Pero ngayon, ano ang tatak ng politiko? Sige nga, number 1, abusado. Ayan ang tatak politiko ngayon, mga tatak opisyal. Abusado. Ano pa? Nepo. Oh, yan yung mga tatak ngayon eh. Di ba? Ang biruan nga ngayon, pag may pera ka, nepo ka, no? Anak ka ng congressman, ano? O baka naman congressman ka. Ako tanungin ko nga kayo, kayong mga congressman, di po ba kayo nahihiya? Na ganun ang tingin sa inyo ng taong bayan? Kasi kasalanan nyo rin eh. Kung maaalala ninyo, may mga congressman na noon pa na nagsasalita na pagdating sa pera, basta sumipsip ka lang kay Romualdez at kay Zaldico, may pera ka. Meron kayong project. As a matter of fact, yung PI, di ba? Nagkaroon pa nga ng bulong-bulungan nung yung pinapirma yung mga constituent nila ng PI, yung People's Initiative. Meron silang tig-milyon na binibigay, 10 milyon. Tapos dun sa impeachment naman, pag pumirma ka rin dun, may 10 milyon ka ding natatanggap. Ayan nanggaling mismo sa mga congressman na tumanggi. Di ba? Ganyan ang tatak ninyo ngayon. Kaya nga, di ba ito, hindi na nga contractor eh. Contractor na. Bakit? Yung congressman na mismo yung contractor. Di ba? Ganong kalala ang ating imahe ng ating mga opisyal sa panahon ni Marcos. Yan ang tinatawag na tatak Marcos. Bakit? Bakit magkakaganon? Nadagdagan pa nitong huling bitaw ni Zaldico. Itong pinaka-latest na binitawan ni Zaldico. Ano po yun? Na ito daw anak. Tangina, hindi na alam mo yun, ito yung tinatawag na sagad sa garapalan. Yung tatay mo, humingi na nga ng insertion, pati ba naman ikaw? Ang bata-bata mo pala nag-i-insertion ka na? Kakaya, no? Panoorin natin tong news na to. Ang lupit mo sa Personal manong nakausap ni dating Congressman Zaldico si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagsisingit daw ng pondo sa 2025 personal. budget. Ayan malinaw yan. Personal niya nang nakausap. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa kasi si Lacson, sinasabi niya wala, lang niya ginamit si Marcos. Yung iba naman hearsay. Ngayon hindi, personal. Personal. Alam mo, antay kayo. Marami pa daw pasabog yan. Sa kanyang panibagong video, sinabi ni Ko na maski sa 2026 budget na tinatalakay pala ngayon, may pasingit din ang Pangulo. Idinawit na rin ni Ko ang anak ng Pangulo na si House Majority Leader Sandro Marcos na may mahigit 50 bilyong piso budget insertions umano mula 2023 hanggang 2025. Naku po, patay ka. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. 26 budget. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Committee Chair Zaldico ngayong araw, sinasabi na niyang direkta niyang nakausap si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umunoy budget insertion sa 2025 budget. Nangyari raw yan nitong Marso. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025. Ayan, nag-meeting na sila. Ayan para sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Naku po. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget." Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM. Si BBM ang nagsabi nun. Isipin nyo, ano sinabi ni BBM? At sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, "Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget."
Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, Nakot. naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Yun. Bago raw ang pulong na ito, sumulat na rin daw siya kay Pangulong Marcos noong February 2025. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video ito. Maliban pa niya sa 100 billion pesos na mga proyektong pinasingit sa budget, may dagdag na hirit pa raw itong 50 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na ipinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Grabe, oh. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Grabe, no? Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Sabi ni Ko, kahit sa panukalang 2020 Ang lupit, ano? Siya mismo ang nagbibigay ng utos. O, wala na, finish na. Wala na, finish na. Siya mismo. O, di ba? Grabe, mga kababayan. Malupit. Iba ka talaga, Marcos. 6 budget na tinatalakay pa ngayon ng Kongreso, may mga pinasingit daw na mga proyekto ang Pangulo. Kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Nako. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunoan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Nako po. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo. O, kita nyo na. Takot na takot yung nagre-report. Nanginginig yung nagre-report. Ano kayang nangyayari? Eh, siguro narinig niya si Marcos kaya takot na takot eh. Naku, batay ka ngayon, saldi ko. Sinumong mo si Marcos. Biro lang, biro lang. Sa mga sinabi ni Ko. Pero bukod sa Pangulo, idinawit na rin ni Ko si Presidential Yan. son at House Majority Leader Sandro Naku po. Marcos sa budget insertions Nako. mula 2023 hanggang 2025. Ako po. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Magkano yung taon-taon natanggap ni Sandro? Sige nga, magkano? Yung insertion ni Sandro. Sige, ipaliwanag ni mo. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. Grab, ladies and gentlemen, billion to ha. 20 billion. Ay nako, grabe. O ito, magkano total? Yung total na magkaalaman kung paldong-paldo ba yan? At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. Magkano? Naglabas Magkano? pa siya ng umarilis Magkano daw? 50 billion? 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion Grabe, pesos. 50 billion. Naglabas pa siya ng umarilistahan ng mga insertion ng nakababatang Marcos. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Grabe, ang kapal ang mukha, no? Dahil kulang lang ng 8 billion, patatanggal mo yung nagpalagay sa'yo ng 50 billion.
Grabe na. Ang dahilan daw, may mga kontraktor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Sa isang statement, inakusahan ni Representative Ayan na. Ito yung sagot. Ha? Tingnan nyo kung anong klaseng sagot. Yung sagot ba ay may lohika? Yung sagot ba ay masasabi mong, oo nga, mali si Zaldico. Hindi, di ba? Para lang sa kaalaman ninyo. Ayon sa aking pagsusuri sa mga tiningnan ko, sinuri ko talaga yung research team ko. Meron na kasi akong hinire na research team eh. Oo. Meron akong hinire na research team para talaga tignan yung mga datos. Ang pangalan niya Jeronimo Pasticopalado Tunying. Okay? Yun yung grupo na yun. Ilang classroom ba yung 50 billion? Alam mo ko ilan? Kung sasabihin na natin, kasi ang sabi ng DepEd, ang bawat classroom daw ay may 2.5 million. Yan ang sinabi nila sa Senate hearing. So therefore, magkakaroon ng sanang 20,000 na classroom ang isang 50 billion. Ibig sabihin ng 50 billion divided by 2.5 million, 20,000 na classroom. Imaginein mo yun. Ang daming estudyanteng ma-accommodate ng 20,000 na classroom. Di ba? Ang dami sana makakapag-aral. Sabi naman, eto yun kung ang 20,000 na bagong classroom at may 45 student, sabi ng DepEd yan ang kanilang ay magkakaroon ng mga estudyante na makakapag-aral ng 900,000 na estudyante. Ganon katindi ang nawawala sa mga Pilipino. 900,000 na estudyante ang hindi nakapag-aral dahil dyan sa paldong-paldo ninyong 50 billion ni Sandro. O sige, pag-usapan naman natin bigas. Bigas naman, ya? Ikumpara naman natin sa bigas. Sa bigas naman, ngayon, sabi ng Department of Agriculture, more or less 43 pesos per kilo ng bigas. Yan ang sabi ng DA sa kanilang agricultural portal. Sa per kilo, kung 43 pesos kada kilo ang isang bigas, ang 50 billion ay makakabili ng, hulaan ninyo, $1,162,790,698 kilos. Mga kababayan, gutom kayo? Gusto nyo ng only rice? Ipasoli natin yung 50 billion na yan. Only rice kayo yan. Mantakin mo, ilang kilo yan 1 billion. More or less, 1 billion. 1,167 million eh. So 1,162,790,000. Ganyan na mabibili ng 50 billion na budget. Grabe, no? Sa 15 kilo na sakong bigas, may ilang butil yun? Hindi ganon. Sa 50 kilong bigas, laman yan, isang sako ng bigas. Ibig sabihin, isang sako, merong 50 kilos. Baligtad. Sa isang sako ng bigas, yung binubuhat ni Jay, yung nakita yung kilikili niya. Yung 160 na yon, ay sorry, na-distract ako sa kilikili, hayop yan. Gago! Doon sa isang kilong bigas na yon, mga kababayan, ay meron pong 50 na kilos, di ba, na bigas. So, ilan ang mabibili noon? 50 billion. Alam nyo ko ilan? 23 million na sako ng bigas.
Only rice na talaga yan. Ganyang katindi mga kababayan. Imagine ninyo ilang classroom ang magagawa ng DepEd, ilan ang estudyante mapapag-aral, ilan ang mapapakain ng bigas dahil lang sa 50 billion di umanong insertion na paldong-paldo na si Sandro Marcos. Di ba? Yan yung sinasabi nating, sabi nga nila, meron kasing nagsabi, meron ako napanood sa TikTok, sabi, ang akala niya, ang Pilipinas daw mahirap, ang mga Pilipino mahirap. Pero, nung nakita niya itong mga pangyayari ito sa bayan natin, nagkamali daw siya. Totoo. Sabi niya, mayaman pala ang Pilipinas. Nagkataon lang nasa bulsa ng di umanong presidente, anak ng presidente, Speaker of the House, at mga kongresista. Imagine niya, ang tindi nito. Yung mga congressman natin, nagwawala na yan nung panahon na may confidential na 150 million, million lang confidential ang OBP o DepEd. At yung 150 naman na yun, at sabi naman ng COA, walang problema. Nagamit ng tama, sabi ng COA. And yet, ano sinasabi nitong mga congressman na yun? Hindi, dapat ma-impeach si VP Sara Duterte. Bintang pa lang po yun, ha? At yung bintang na yun, walang basihan. At the same time, sabi pa ng COA, walang problema doon sa budget na yun. Walang problema sa paggamit. Sinabi na ng COA yan. Eto malala. Eto, tandaan nyo, bintang yan ha. Eto, direktang may kaalaman si Zaldico. Direktang humingi sa kanya si Bongbong Marcos. Direktang humingi sa kanya si Sandro Marcos. And yet, ano nangyari sa mga congressman? Mga pipit, bulag. Pero alam mo, magagalit sa inyo mga pipit bulag kasi kahit yung mga bulag nakakakita yan eh. Sa totoo lang ang mga bulag mas matalas pa ang senses niyan eh. Di ba? Yung akala ninyo yung mga bingi at saka pipe, mas matalas pa ang senses sa mga yan kaysa sa inyo. Itong mga congressman, kahit anong gising mo, wala nangyayari. Oh, ganyan sila. Mas malala sila. Dapat, alam mo, ako sa gobyerno, issuean nyo ng PWD yan. O, tuloy natin. Kosiko na bahagi ng destabilisasyon. Base raw sa intel, nakipagkasundo na si Ko sa mga gustong magpabagsak sa gobyerno para anya matakasan ang kanyang mga krimen. Naks. Kahit sino naman daw ay pwedeng umupo sa harap ng kamera at magpakalat ng mga kasinungalingan. Nako. Tinawag pa niyang bagong kampyon ng mga DDS. Bagong kampiyon DDS na naman. Grabe ito mga to, no? Mana-mana sila ni Auntie Claire. Ano ba? Hindi ako, nagtatanong lang Tanong lang to Pag kami nangyaring masama, DDS, Duterte. Tangina, baka pag natutulog kayo, pinagsasalsalan nyo na kami. Hindi Kasi hindi na nawala sa isip nyo Duterte. Ako nagtatanong lang. Parang hindi nawala sa isipan nyo yung Duterte. Lahat na lang ng pagkakamali ninyo, kasalanan ni Duterte, kagagawa ni Duterte. Ayaw nyo sagutin ng diretsyo yung akusasyon na to. Bakit itong mag-ama na to, hindi makasagot ng diretsyo? Tumingin nga kayo ng diretsyo. Titig naman kayo, mga mata ninyo, dilat naman Bakit di kayo makasagot ng diretsyo? Sabihin nyo, eto yung sinasabi ni Zaldico ay hindi naman totoong nangyari. Wala namang ganito, wala namang ganyan, wala namang ganito. Di ba? Ganon sana Hindi Anak ng tutsang kalabaw. Ano? Hindi. Ano lang yan? Destabilizer lang yan. Ano lang yan?
kinuntsaba ng mga Duterte yan. DDS lang yan. Ano, corny ninyo? Mga kakampwit. At saka yung mga kababayan natin sa sa iba't ibang dako ng mundo. OFW, mga Pilipino sa mga kanto-kanto dyan, mga nagiinuman. Hoy, mga nagiinuman dyan, ang aga-aga pa ha. Alas 6 ko tayo na-upload, nagiinuman na kagad kayo. Relax lang, chillax. Ang tanong ko sa inyo, mga kababayan natin, tatanggapin nyo na lang ba ito? Every time na may kasalanan sila, Duterte may kasalanan? Every time, tandaan ninyo, etong si Zaldico, galit na galit pa ito kay, kay Vice President ton kay BP Sara Duterte, galit na galit siya. Di ba? Kakampi nyo yan Tas ituturo nyo ngayon sa amin porket nilaglag kayo? Yeah. Kakampi nyo yan, ngayon biglang DDS, hindi tatanggapin ng DDS yan. Tangin na magrarally ko pag tinanggap namin yan. Hindi sorry, number 1 akong lalaban dyan. Pag tinanggap ng kampo namin yan, hindi ako papayag. Ang laki na ng gastos ko sa demanda niya. Tapos, papayag ako na sasali sa akin yan. Pag nakita ko yan, naku po, kukurting ko yan. Zaldico, mais ka ha? Mais ka ha? Di ba? Hindi ko tatanggapin yan. At hindi rin tatanggapin ng mga Duterte supporter na si Zaldico. Hindi na makakalimutan kung paano niya winalang niya si BP Sara Duterte. Tapos sasabihin mo, DDS. Kahit may magsabi pa na, hindi, makipag-ano tayo dyan, makipagsundo. Hindi. Walang naniniwalang Duterte supporter na hindi nakatanggap to si Zaldico. Ulitin ko, walang Duterte supporter na naniniwala na hindi nakatanggap yan. Nagsisinungaling na lang yan na hindi siya nakatanggap for the sake of legal siguro suit na makakaharapin niya o yung mga legal process na kakaharapin niya. Kailangan syempre yun ang sabihin niya as his defense na wala siyang natanggap, di ba? Para hindi siya makulong. Yan, syempre yan ang sa kanya, turo sa kanya ng abogado niya yan. Pero walang naniniwala sa amin dyan na hindi nakatanggap yan. Meron dyan. Papayag ka bang utusan kang mag-insert ka ng 50 billion, 100 billion nang wala ka man lang tawag dito? Wala ka man lang natatanggap? Kalokohan. Napakalaking kalokohan yan. As a matter of fact, kami pa nga yung nagdiin ng mga insertion yan Ngayon, nilalaglag niya lang kayo na kayo ang nag-utos sa kanya. Whether siya ay nautusan o hindi nautusan, ginawa niya. Therefore, I conclude, kailangan siyang panagutan ito. Sana nga may bita yung korupsyon Kailangan niyang panagutan ito. Whether may mapatunayang meron siyang kinulimbat o wala, responsibilidad niya yan Bakit siya pumayag? Lusot siya doon? Hindi siya lusot doon. Hindi lusot si Zaldico dito. Bakit siya pumayag? Hindi pa pwede yun. Yan ang nag-aanuhan tayo Baka kala, ito kasi si Sandro kala niya bobo yung mga Pilipino. Yung mga followers niyo lang. Yan bobo talaga yan. Tsaka mga kakampwit at tsaka yung mga terorista, mga kaliwa. Yan ang mga bobo. Na ang mga pahayagan niya ay katang-isip at mali. Inalis din anya si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, hindi dahil sa kapritsyo lang ng isang individual, kundi dahil sa kasakiman daw nito at katiwalian. Panawagan pa ni Marcos sa publiko, huwag magpabudol kay Zaldico. Ang Makabayan Block. Hindi, huwag na kayo makisali. Nakikisali pa kayo Nakikisali pa kayo. Hindi, huwag na kayo makisali. May epal pa itong mga Makabayan Block umakit na lang kayo ng bundok, sumama kayo doon sa mga kasamahan nyo. Tigil nyo yan. Hindi, sasali pa kayo huwag na kayo sumali, epal kayo. Alam mo ito meron lang akong hindi ko lang na-download Kaganina meron akong pinost sa aking uy, baka naman kung gusto ninyo, kayo, mag-subscribe kayo, mag-follow kayo sa aking Facebook account. Malinaw naman yun, Banat Bay Facebook account.
Para kasi doon ako nag-upload. Nagtatanong iba kung nag-upload daw ba ako ng mga iba pang topic. Doon ako nag-upload ng maraming topic. Kasi doon mabilis, instant. Dito sa dito yung regular programming natin. Pero doon, ako nag-upload ako ng kung ano-ano doon. Lahat. Pagkain, ganun-ganun. Ito. Etong si Calyodi, alam niyo na kung saan yan, di ba? Alam mo kung anong yan eh. Anong eksena niyan sa buhay eh. Ay, ito sinabi niya, rin ito no? Sabi niya, ito Sa page niya to, tiningnan ko may blue check, November 30. Mag-bloods ng damit at magsuot ng balaklava. Alam mo, ito di ba sa Luneta gagawin to sa Maynila ito? Bawal ito eh. May ordinansa sila doon eh. Bawal lang nakasuot ng balaklava doon kung hindi ka nakamotor. Kung hindi umaandar yung motor mo, hindi ka pwedeng magsuot ng mga mask o balaklava. Ito, literal na sinasabi ni Calyodi na magsuot kayo o suwayin ninyo yung batas ng Maynila. Dapat arestuin to si Calyodi. Dapat arestuin to. Yorme, paaresto nyo ito. Kasi ito, literal na nagsasabing huwag sumunod dun sa ordinansang meron kayo sa Maynila. Dapat abangan nyo na ito. Pag merong isa doon nakabalaklava, arestuin nyo yun at arestuin nyo rin ito kasi ito nag-utos na magsuot PNP. Nga na lang tayo? Kung Duterte supporter na nagsubigaw ng ganito, sigurado ako, sedition, inciting to sedition. Di ba? Wag yung PNP, wag kayong bias. Yung karakas ninyo nahahalata na Bias kayo Kung Duterte supporter to, sigurado kulong kagad to. Pero ito literal na sinasabihan na magsuot ng balaklava na alam nyo naman bawal sa Maynila. Pangalawa, bakit? Bakit itatago yung mga identity? Sino may pakana niya magsuot na mask? INC ba ginawa yan? Ang gaganda nga ng mga babae dun Tsaka ng mga ang gagwapo ng mga kalalakihan dun Kitang-kita yung mga mukha nila Doon sa EDSA, kitang-kita rin ng mga mukhang gaganda at ang pupugi rin ng mga tao doon, lalo na yung nagsalita doon. Di ba? Bakit ito? Papayagan ninyo? Porket hindi sisigaw, Marcos resign. Okay na. Mas pipiliin nyo pa nakasuhan yung mga sumisigaw ng Marcos resign kesa doon sa nag-face mask, nagtatago ng identity. Di ba? Galaw-galaw din. PNP. Kayo yung tagapagpatubat ng nabubulag to, Jack. Nakakahawa si Jack. Ayoko nang tumabi-tabi doon kay Jack. Nahawa ko ito, pakinggan natin itong grabe itong balita na to. Grabe itong balita na to. Mabibuisit ka Inaangguluhan Tinan mo. So, ang Hindi. Ito. Diretsong sinabi ni VP Sara Duterte na handa na siyang palitan si Pangulo. Mali ito Mali yung clickbait to Clickbait yung handa ng palitan si Marcos. Handang maging Pangulo. Clickbait. Pakinggan nyo yung sagot ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung tanga lang yung nagsulat dito sa TV5 Actually, lahat sila, pati sa GMA, ganyan din ang datingan na para bagang pinaalis na ni VP Sara. Alam mo, ever, from the beginning until now, hindi na nanawagan si VP Sara Duterte na Marcos resign. Alam niyo yun? Kasi alam niyang hindi naman niya gagawin ni Marcos yun, kaya hindi siya nananawagan. At hindi appropriate para sa isang vice president gawin yun, kaya hindi niya ginagawa. At mali yung pagsabi ng headline nito. Hindi ko sinisisi reporter na to si Cheryl Cosim ba to? Kung sino man yung sumulat, binabasa lang naman yan Mali yung sinasabing handa ng palitan. Hindi sinasabi yun. Papaliwanag ko sa inyo
Bongbong Marcos sakaling kailanganin. Iba na ito sa nauna niyang pahayag sa eksklusibong panayam ng News 5. Ania sa frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5, Mindanao. Sa exclusive interview ko kay Vice President Sara Duterte nitong linggo, tinanong ko siya kung handa ba siyang humalili sa Kaya naman pala, ito ang nagbalita. Alam naman natin, bias tong ano na ito eh. kaling magkudita laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa gitna ito ng issue sa korupsyon sa flood control projects. Sabi ng bise, Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. pero kanina sa isang ambush interview kay Para bagang sinasabi nitong ayokong tawagin bayot to eh. Baka sabihin naman panlalait eh. Pero hindi ha. Eto, linawin ko lang ha. Pag sinabi kong bayot, di ibig sabihin panlalait yun ha. Hindi yun nagbababa ng gender ha. Talaga naman eh, kasi di ba ganun siya magbihis eh. Alam naman tawagin ko siyang, Sir, baka may insulto. O ma'am, may insulto naman yung mga kababaihan. So ilagay natin sila sa tamang perspektibo nito. Bayot, di ba? Kasi sa Bisaya, ayan, bayot, di ba? Ganun. Parang ang dating nito, parang nagbago daw ng isip etong si VP Sara Duterte. Hindi, sinasabi niya ayaw magkagulo doon sa event. Ayos-ayos ng event eh. Di ba? Tapos haluan ng politika. Ganyan yan si VP Sara Duterte. Pag yung event, hindi political, ayaw niya nung halo-halo. Kaya yun ang sinasabi niyang para hindi magkagulo na ano. Tapos hindi siya nagbabago. At hindi niya gustong pumalit. Ganun kasi ang dating nung balita na to eh. Ay, gusto nang pumalit. Ay, atat na atat itong si VP Sara Duterte na palitan si Marcos. Hindi ganun. Tingnan niyo yung tanong at tingnan niyo yung sagot ha. VP Sara, natanong ulit siya tungkol dyan. President, if anything happened na mag-resign si Pangulong Marcos, how could you uphold yung constitutional mandate mo as successor to President? In case Are of, you ready, ma'am, na of course, Kaya nga siya natawa eh. Kasi tinanong siya, are you ready, ma'am? Of course! Kaya nga ako tumakbo ng Vice President eh. Yun naman ang papel ng Vice President. In case mamatay, may mangyari sa presidente, ako ang papalit. Kaya yung pagtakbo ko, kahit hindi pa kami magkaaway ni Marcos, dapat ready ako. Kasi kung hindi ako ready pumalit sa presidente, ay tangina, hindi ako dapat tumakbong vice president. Nakakagago eh. Nagigets ninyo, hindi nyo nagigets. Ito kasing mga kakampwit eh, hindi magets yan eh. At saka yung mga teroristang makakaliwa eh. Hindi nila magets yan. Ang linaw-linaw. Ang ibig sabihin ni VP Sara Duterte, ever since tumakbo ako, dapat ready ako. Kasi yun ang trabaho ng Vice President. Kaya nga siya natawa dito eh. there is no question about my readiness. Pinesenta ko sa inyo yun, ang sarili ko at alam ko. Pinresenta ko yung sarili ko noon 2022 at alam niya sa sarili niya na pag binangyari sa presidente, siya magiging presidente. So dapat ready siya. Ang tanga naman niya kung sasabihin niya, ay hindi ako ready. Ba't ka tumakbong vice president kung hindi ka pala ready? So walang malis. Walang malis sa sagot niyan to. Hindi niya gustong palitan si Marcos. Hindi niya, alam mo yon, hindi niya, kahit gusto namin mawala na si Marcos at mag-resign, siya ayaw niya. Hindi yun ang ibig niya sabihin dito. In line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. Yun, di ba? Alinaw-linaw mga kababayan. Ang tanga na lang di makaintindi nito. Ewan ko nga kung tanga lang yung mga sumulat niya sa TV5 o talagang inaangguluhan lang nila na parang atat na atat si VP Sara Duterte maging presidente. Ano sa tingin ninyo? A? Tanga lang talaga yung mga tao dyan sa TV5? B? O baka inaangguluhan lang nila yung kwento ni VP Sara Duterte para sabihin ng ibang tao na atat to si VP Sara Duterte maging presidente. So ang siya may kasalanan na stabilization. Ganun lang yan eh. Diba? A or B lang yan eh.
Oh, ano sa tingin ninyo? A or B? Ulitin ko A, tanga lang talaga silang umintindi. Mahina ang comprehension nila. O B, gusto talaga nilang palabasin sa tao na atat si VP Sara Duterteng palitan si Marcos at mapagbintangan na destabilizer. Ano sa tingin ninyo? A or B? O walang bota? O kaya none of the above, all of the above? A or B lang ang sasagot ninyo. Ang sumagot ng bot, bubut-butin ko. O ang sumagot ng all of the above, nako, A or B? At alam ko yun, nung ako ay tumakbo. At Oh, ayan, no, alam niya yun nung siya'y tumakbo. Common sense, kaya ka nga tumakbo eh. You have to be ready anytime. That's the reason. Walang ibang dahilan parang isang vice president tumakbo. Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging secretary. Tanga? Tatakbo akong vice president kasi gusto ko maging senador. Kaya ka tatakbong vice president kasi alam mong kaya mong maging presidente kung sakasakaling mawala si Marcos. Sana. I mean, mag-resign. Hindi yung mawalang mag-resign si Marcos. ninyo ako as vice president knowing that I am the first in line. Nauna nang pinabulaanan ng bise ang anumang impormasyong nagdadawit sa kanya sa destabilisasyon. Tingnan niyo na kung paano tinwist yung story. Paano pasimple lang tong TV5 pero ang twist ng story, doon patungo sa destabilisasyon Sinabi nito reporter na matagal nang tinanggi ni VP Sara Duterte na destabilizer siya. Pero idinikit niya doon sa kwento na handa si VP kung sakali mawala ito si Marcos sa kapangyarihan. So, obvious alam mo, sa bagay, yung mga Gen Z, mga tanga-tanga din yan sama-sama sila. Laban sa administrasyon. Ang pag-ugong ng umano'y kudita ay sa gitna ng isyu sa korupsyon sa gobyerno. Kumbinsido nga raw si VP Sara sa pahayag ni Zaldico na sangkot sa budget insertions ang Pangulo at ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Hindi niyo ba nakakita? Bakit hindi nakikita ng mga tao yun? It's a matter of reading the budget. Lahat ng ebidensya nandiyan sa budget. His signature on the General Appropriations Act is the best evidence against him. Nagbabalita mula. Ayun ang malinaw, di ba? Kaya nga sinasabi natin paulit-ulit kahit itago pa, kahit magpalusot pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, assuming, yung mga mahilig mag-assume dyan, assuming hindi talaga nagnakaw si Marcos Jr. o walang insertion na inutos at hindi niya kinausap si Zaldico. Assuming lang na imposible naman. Assuming lang. Sablay pa rin siya. Bakit? Pinirmahan mo yung insertion Bakit? It's a fact na nagkaroon ng insertion. It's a fact na corruption nandun sa 2025 budget. Bakit mo pinirmahan? As simple as that. Huwag na tayo magpaikot-ikot. That is more than enough evidence to impeach or persecute the president. Kaya yung November 30 na rally ng mga kakampwet at saka ng mga teroristang makakaliwa, kalokohan yan. Kalokohan. Dapat ang talagang sigaw dyan, panagutin si Marcos. Wala nang iba. Wala nang ibang dapat sisihin sa pinakakurap na pangyayari sa kasaysayan ng bansang Pilipinas kung hindi si Marcos. Whether tumanggap siya o hindi siya tumanggap, bakit nakalusot sa kanya ito? Yun. Dami niyong alam. Dami niyong alam. Kapanood ko kay Kastaklit to Di ba? Ito pa, dagdag ni BP. My take,
the demand to take a drug test, no, for a government official, for all government officials, especially the president. Nakatali iyon sa kanyang oath. When he took the oath as president, he said there that I consecrate myself to the service of the nation. So, ibig sabihin nun, ibinibigay niya yung buhay niya sa bayan. So, ibig sabihin nun, ang nagmamayari ng buhay niya ngayon ay ang taong bayan. So, kapag sinabi ng taong bayan na gusto namin mag-drug test ka, hindi ka pwedeng hindi. As president, as vice president, hindi ka pwedeng hindi. Kasi that is a question on your competency or to lead. And to erase all doubts on your competency and your decision-making skills is just to do the drug test. Kasi wala namang rason kung bakit ka hindi eh. Sasabihin mo pride, hindi ako, ayaw ko mag-give in sa inyong mga panilira sa akin. That's a very flimsy excuse for saying na hindi ako drug test. Para matapos na, tuwin mo yung drug test. At hindi yung klase ng drug test na ikaw yung magsasabi kung paano ko ito gagawin. No. This is a... Siya'y mamimili ng ospital, siya'y mamimili ng gugupit ng buhok niya. Yung dapat public. O sige na nga, payag na ako dyan sa drug test na yan. Pero dapat talaga public yan. Ibig sabihin, manggagaling sa ibang entity yung magkukuha ng buhok. Ibig sabihin hindi manggagaling kay Marcos. Kasi alam mo, tama eh. Tama si BP dito eh. Walang rason para hindi ka pumayag. Yung pride, wala. Hindi pride dyan. Para matapos na lahat ng haka-haka, sinasabi ninyo, bulong-bulungan, o di kaya chismis, o akusasyon ng kapatid mo. Isang hair follicle test lang yan, tapos ang usapan dyan. Tapos ang usapan dyan, isang hair follicle test lang. Pahiya lahat ng Duterte supporter. Basta in public at hindi yung pinili mo. Gawin natin yan sa southern diyan sa Davao City. 'Di ba? Yan, gawin nating live telecast sa SMNI tapos sa loob ng yun sa Kingdom. Mga tao. Tapos mag-aantay lang tayo lahat doon, makita natin yung result. Di ba? Tapos ang usapan. Drug test na invested ang public. So it has to be the public who decides on how to do that drug test. As an example, noong sinasabi ng mga members of the House of Representatives na buwang ako, lokaret ako, nung sinabi nila na kailangan ko mag-neuropsychiatric exam, ano ba sinabi ko? Sabi ko, oo. Gagawin ko yan. Tapos nung sinabi ko, oo, gagawin ko yan, wala na silang sagot, diba? Tumahimik ka sila. So I was waiting for them to set up the House of Representatives for me to take that neuropsychiatric exam para masagot na. Hindi pwede kumindi ang resident and vice president sa drug test. Yan. Linaw yan. Huwag siya mag-alala. Huwag siya matakot. Sasamahan ko siya. Yan, Sasamahan ko siya. Sasamahan siya. Takot ka pala, Marcos eh. Kailangan ka pa samahan? Kailangan pa siyang samahan talaga? Di ba? Takot? I'm sure sasamahan siya ni Senator Amy, magpapatrack test din yon. Ako, kahit na kontik na lang yung naiwan sa buhok to, sige, magpapatrack test din ako. Huwag siyang
matakot. Kasi para sa bayan naman yun eh. Yung- Hindi naman yun para sa yung sarili namin. Ma'am, may magpanawagan ngayon or Takot ka pala, Marcos eh. Takot ka pala. Tuloy. with all the allegations, corruption against the government and against state president. And as your constitutional matikma, as successor of the president in entity, Pasensya na kasi inayos natin yung audio hindi naririnig masyado yung sa reporter kaya hindi maayos. happened na mag-resign Dr. Marcos, how could you accord yung constitutional matikma as successor ng president? How do I uphold? Yeah, what do you mean? It's automatic. A case already. Of course. Of course. There is no question about my readiness. I presented myself to you when Ayan, I eto, paparinig lang natin yung kumpleto kasi may kinat dun eh. was a candidate for vice president. With the understanding that I am the first in line in succession. Pinresenta ko sa tumakbo ako bilang vice president. Pinresenta ko sa inyo yon. Ang sarili ko at alam ko na first in line ako sa succession. Wala nang tanong doon kung ano ang gagawin ko. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun, nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Your comment po on Eto yon ha. Alam mo, ito pang isang matinding issue dito eh. Tingnan nyo kung papaano baliin ni Lacson. Kasi, ang lupit ito. Pakinggan nyo ito. Ang lupit. Sabi ko nung una, wow, nakakatuwa naman. Pero tingnan ninyo kung saan naman nila binali ito. Ang problema, kahit pilit nilang itinuturo ang mga Duterte, sumemplang lang sila lalo. Pinuna ni Senador Ping Lacson ang paglobo ng pondo para sa ayudang assistance to individuals in crisis situations tuwing may eleksyon. Ngayong taon, pinakamalaki raw ang nakuha ng 2 distrito sa Davao. Pero sabi ni Vice President Sara Duterte, nagamit ang naturang pondo para sa congressional candidates ni dating House Speaker. Parang totoo yung ano nila, no? Yung pagpuna nila, no? Na bakit tumataas ang budget pag sa tumataas ang IX? Pag eleksyon, nakakala mo talagang sincere sila na pinupunan nila yung korupsyon eh. Pero in reality, itinuturo pala ni Lacson doon, bakit tumaas daw sa Davao City yung IX? Sumemplang sila lalo. Pakinggan ninyo. Martin Romualdez, nakatutok si Jonathan Andal. 1 billion pesos from Sa deliberasyon ng plenaryo sa Senado sa budget ng DSWD, tanong ni Senator Ping Lacson, bakit daw tuwing may eleksyon tumataas ang pondo ng ayudang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS? Ang AICS ay isang social welfare program ng DSWD na nagbibigay ng medical assistance, burial, transportation, education, food, or financial assistance sa mga kwalipikadong individual. Sabi ni Lacson, ang 23.6 billion na pondo ng AICS noong 2021 tumalon sa 39.8 billion noong 2022 na election year. Bumaba sa 36.8 billion noong 2023, bumaba ulit sa 34.3 billion noong 2024. Pero ngayong 2025 na election year ulit, lumobo na naman ang AICS sa 44.4 billion pesos. Ginagamit ito sa politika, not really intended na tulungan yung talagang nangangailangan. So hindi ito driven ng needs, kundi driven ng politics. Baka maraming So, para sinasabi niya, yung IX, bakit ginawa yan? Kasi para tumaas yung yung para sa mga politiko. Tapos bilang kabig siya dun sa, saan ba pinakamataas na umangat ng IX? Davao City eh. Siyempre, Duterte na naman yon. haters na nagre-request pag election year. Di ko alam, no? Baka ganon ang nangyayari. That's exactly my point, Mr. President. Ayon kay Lacson, ngayong 2025, ang pinakamalaking nakakuha ng pondo ng AICS ay ang Davao City, 1st at 2nd District, habang ang may pinakamaliit na AICS funds ay sa Sulu, 1st at 2nd District. Ang tanong ko, anong crisis meron sa Davao City Ayan. na
wala sa Sulu. Sige, idiin mo. Idiin mo, Lacson. Baguhin mo issue. Ha? Bakit? Yung bata mo si Sandro nadali ngayon baguhin mo. Let's be clear, the crisis referred to in AIX are personal crisis. When we speak of these areas, I would say, Mr. President, all over the country, there are families in crisis, personal crisis. Ang kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Duterte ang nanalo noong eleksyon 2025 sa Davao City 1st District, habang ang pamangkin niyang si Representative Omar Duterte ang nanalo sa 2nd District. Pero sabi ng Vice Presidente, nagamit daw talaga ang AIX para pondohan umano ang mga congressional candidate ni dating House Speaker. Sinakyan ka ngayon. Alam mo kung bakit? Lahat kami alam na namin yan. Matagal na sinasabi sa amin ng mga Duterte yan na bumabaha ng pera dyan sa Davao City para kalabanin ang mga Duterte. Through sila Migs Nograles, yung babae at saka yung lalaki. Lalaki. Sige. Hindi ako sigurado kasi kung lalaki yun Napaisip ako dun. Shit. Totoo naman Noon pa sinasabi na ng mga Duterte yan, bumabaha ng pera dito sa Davao City. Alam ko nabanggit pa to ni Basti nun sa amin na bumabaha talaga ng pera para matalo sila, mawala ng stronghold ang mga Duterte sa Davao. Kaya winawasak nila binabasag nila mga Duterte sa Davao ang akala nila yung mga taga Davao madadaan mo sa pera-pera. Diyan sila nagkakamali Diyan sila nagkakamali na ang Davaoenyo madadaan sa pera-pera. Hindi po madadaan sa pera-pera ang mga Davaoenyo. Ang mga Davaoenyo po, meron ng kasaysayan yan na dati talaga silang hindi maayos at Duterte ang nag-ayos. At ngayon, sobrang saya pa rin nila sa pamamahala ng mga anak ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ayaw nila talagang si Pangulong Duterte noon tumakbong presidente. Kasi ayaw nilang mawala sa Davao Ganon ang mga taga Davao. Hindi nila nadaan sa pera Martin Romualdez. Dito makikita natin na ginamit ang AIX para sa politika. Ginamit nila ang AIX to fund congressional candidates that were backed up by Speaker Martin Romualdez. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Romualdez. Hiling naman ng bise, tignan din kung magkano ang nakuhang pondo ng AIX sa iba pang congressional district na may kongresistang pumirma sa impeachment complaint laban sa kanya. Meron ng congressman na nagsabi, di ba, na yung budget ginamit para bayaran sila, para pumirma sa impeachment. Hindi lang sa flood control projects o hard projects, meron ding binigay galing sa soft projects tulad ng AIX. Ang payo ni Senator Lacson sa mga taga-DSWD, huwag nang hayaan ang mga politiko na manghimasok sa mga pamimigay ng ayuda. Ganun lang yun, wala na. Wala naman solusyon. Basta binring up lang ni Lacson yun para magka-issue, akala niya magkaka-issue. That's the truth Akala niya magkaka-issue kung sakasakaling banggitin niya yon na pinakamataas na AIX na natanggap ang Davao City. Hindi niya ba alam na ang nakaupong nasa gobyerno ay si Marcos? Sino ba nagdidesisyon ng AIX? DSWD. Sino may hawak sa DSWD? Si Marcos. Tapos alam mo magkaaway ang Marcos Duterte. Bakit magpapabaha ng AIX sa Davao City? Common sense. Kasi during the campaign, gusto nilang matalo mga Duterte. Ang mabuti naman, ang mga taga Davao talaga, hindi mukhang pera katulad ng iba sa atin. Diba? Totoo naman yan Ginagamit talaga ang pera para talaga makapanalo ng kandidato. Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, isilipin nyo rin yung mga congressman na pumirma ng impeachment ko. Silipin nyo yun.
Dahil marami dyan ang pumirma ng impeachment ko, tapos na biyayaan ng sobrang lalaking mga pondo. Kung hindi man financial, through the DSWD. Yan ang dapat nyo silipin. Sinisilip mo ba? Lacson? Wala. Kasi nga, siguro, nakakita lang si Lacson, biglang nasilip niya. Uy, Davao City yung pinaka may malaki, oh. Pwede natin itong i-discuss sa Senate, oh. Pangtabla kay doon sa revelasyon ni Zaldico na si Sandro ay nakatanggap di umano ng insertion na nagkakahalagang mga kababayan, gising-gising, ha? Ang pamilya ng mga Man of Steel. Siguro ano niya kaya si Superman, ano? Man of Steel to mga to di ba? Itong pamilya ni Marcos, mula sa tatay, anak, di pala sa tatay, mula sa lolo, yung tatay, hanggang sa anak. Wag nyo nang wag nyo nang, baka mamaya magkaapo pa yan si Sandro. Baka pati yung apo niyan humingi ng insertion na Cerelac. Uy, hindi, baka pagising pa lang niya, pagising. Paglabas pa lang niya sa ano yun? Basta doon sa ng babae, paglabas pa lang niya, insertion. Hayop yan. Di ba? Ay, naku po mga kababayan, ha. Sana magising na po tayo dahil talagang tinatarantado tayo sa ating bansa, ha? Gising-gising! Oy, maraming salamat po. Kita